Ang itatanong ko po, Brother Eli, ay tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. May dalawa po akong katanungan. Doon po sa awit 90 verse 2, mababasa po doon na ang Diyos o ang Ama ay walang pasimula. Ang tanong ko po ay posible po kayang nilikha o ginawa o inanyuan ang Panginoong Hesus ayon sa Kawikaan 8:22 sa salin ng RSV, American Standard Version, New International Version, Good News Bible, Living Bible, kasi po ang ginamit doon ay create or the Lord create me. At sa ibang talata po ay mayroon siyang pasimula, pinagmulan at pinagbuhatan na mababasa sa Apokalipsis 3:14, Apokalipsis 22:13, Kolosas 1:15, Mikas 5:2, John 1:1 at 1 John 1:1-2. Alam mo kapatid, ang tinatanong mo si Kristo, di ba, no? Kung may pasimula, if He was created. Alam mo kapatid, ang Biblia hindi pwedeng magturo ng isang bagay na kokontrahin niya yung sarili niya. Ginamit mo yung Revised Standard Version, 8:22 of the book of Proverbs. Ang sabi diyan ay ganito: The Lord created me at the beginning of His work, the first of His acts of old. Ayan, the Lord created me. The word created was used there in the Revised Standard Version. Now, in the Revised Standard Version also, in the book of Micah chapter 5 verse 2, it says, But you, O Bethlehem Ephrata, who are little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose origin is from of old, from ancient days. Ayan. Sinasabi diyan na yung lalabas sa Bethlehem ng Huda, ang origin is from old, of old, from ancient days. Tignan natin sa King James Version, ang nakalagay diyan. But thou, Bethlehem Ephrata, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Yung sinasabi diyan from everlasting or from eternity, doon ang galing yung lalabas sa Huda. Alam natin yan kung sino si Kristo yan eh. Ang manggagaling siya from everlasting or from eternity. No? Para tayo, wag ma-confuse kasi nagre-render ng iba't ibang salita yung mga translators. Puntahan natin yung sa original Hebrew language na ginamit. What is the original Hebrew word? Doon sa 8:22 of the book of Proverbs. Puntahan natin ang 8:22 ng Kawikaan. Ang ginagamit na salita, the Lord possessed me. Ang nakalagay ay yung cow now. Ano ang mga meaning ng cow now? Ang nakalagay po dito, a primitive root to erect, that is create, by extension to procure, especially by purchase, causatively sell, by implication to own, attain, buy, teach to keep cattle, get, provoke to jealousy, possess, purchase, recover, redeem, surely, verily. Yan. Nagsusupply ang Hebrew Bible ng iba't ibang meaning sa salitang cow now. Ang number one and preferred meaning is to erect. Ibig sabihin nun to establish, no? That is, it can also mean to create. By extension, to procure. Especially by purchase, causatively sell. By implication, to own. To attain. Ayan. So, ang pinili ng King James Version ay, the Lord possessed me, owned me, in the beginning of His way. Ayan. So, kapatid, ang nabasa mo sa ibang Biblia, create, kasi kinuha nila yung second meaning. Pero if we are going to get it from the context of the Bible, lalabas dyan na
yung salitang possessed ay mas matibay. Inari ako ng Panginoon. The Lord possessed me in the beginning of His way before His works of old. Kita mo? Bago niya pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. So, hindi pa gumagawa, nandun na siya. Hindi siya ang unang ginawa, kundi may ginawa ang Diyos na bago pa siya gumawa, nandoon na yung karunungan. No? Ngayon, titignan natin ang konteksto sa Biblia. Sapat ba yung malaman natin yung mga Hebrew word na ginamit o Greek word na ginamit? Siyempre, titingin tayo ng konteksto sa Biblia. Alin ba ang mas tama? Nilalang ba siya o hindi siya nilalang? O inari lang siya o ando na ba siya o paano ba? Tignan natin sa Juan 1:1, sabi ng paliwanag ni San Juan. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kaya pala na gumawa at nag-umpisa ang paggawa dahil nandun na siya. So hindi siya ginawa. Sa konteksto ng Biblia, nagkakamali ang nagsalin ng Revised Standard Version dahil sa kakulangan nilang kaalaman sa konteksto ng Biblia. Sapagkat kung konteksto ng Biblia ang kukunin mo, nang pasimula kasama na siya ng Diyos, ang sabi. Ang lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. Alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Dahil nauna siya sa paggawa. Nauna siya. Kaya tama yung pagkakasalin sa King James, the Lord possessed me in the beginning of His way, before His works of old. Ganon din naman ang nakalagay sa Revised Standard Version. Pinalitan lang nila yung possess ng create, pero yun pa rin ang sinasabi, the Lord created me at the beginning of His work, the first of His acts of old. Tamo? Nauna siya sa mga unang gawa na ginawa ng Diyos, nauna pa siya. Tama ang pagkakasabi sa King James Version, the Lord possessed me. Mas magandang gamitin yung possessed kung ikaw ang magta-translate ng Biblia. In the context of the Bible itself, dapat ay possessed, ando na siya. At pinatutunayan niya ng mga authorities, kagaya ni Juan, na sa pasimula pa, kasama na siya ng Diyos. Siya ay sumasa Diyos at siya ay Diyos. Bahagi siya ng Diyos. Si Juan din ang nagsulat ng ganito sa 1:18 ng Juan. Pakinggan mo, kapatid. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Alam mo, kapatid, ang pagkakasalin dyan, bugtong na anak, Pero sa Griego, nakalagay dyan, the begotten God, monogenes theos. Yun ang nakalagay sa Greek. The begotten God. Ibig sabihin, si Kristo hindi ginawa. He was begotten. Ipinanganak siya. Ipinanganak siya. Walang taong wikang nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos o bugtong na anak na nasa sinapupunan. So He is a part of the being of the Father. Bahagi siya ng kalagayan ng Ama. Dumating yung oras o pagkakataon, ipinanganak siya ng Diyos. So yung ipinanganak, hindi niya kinreate. Ipinanganak siya ng Diyos. Pakinggan mo balikan natin yung pinagbabatayan mo sa Revised Standard Version. Babasahin ko sa iyo, ako na ang babasa. Sa RSV 8:22 of the book of Proverbs says, the Lord created me at the beginning of His work, the first of His acts of old. 23. Ages ago I was set up at the first before the beginning of the earth. 24. When there were no depths, I was brought forth. Tamo? Miski yung binabatayan mo na nagbibigay ng duda sa'yo na version, nagsasabing that He was brought forth. When there were no springs abounding with water, before the mountains had been shaped,
before the hills, I was brought forth. Ipinanganak ako. Tamo? At yan ang totoo yun nasa Biblia na pinanganak siya, hindi siya nilikha. He was not created. Alam mo kung bakit? Pakinggan mo sa 1:5 ng Ebreo, ganito ang ating mababasa. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kaniyang ama, at siya'y magiging aking anak. Ayan. Meron ba siyang anghel na pinagsabihan kahit kailan na, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. So, alam mo kapatid, si Kristo, hindi nila lang pinanganak siya ng Diyos. Mula sa sinapupunan ng Ama, binigyan siya ng Ama ng sariling kalagayan, iniluwal siya, ipinanganak siya ng Diyos. Kaya nga ang sabi doon sa susunod na talata sa 6, at muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ayan, merong ginagamit sa Bibliang termino para i-describe si Kristo. Siya ay panganay. Ang ibig sabihin ng panganay, ipinanganak siya ng Diyos, hindi siya nilalang. No? Pinanganak siya ng Diyos. From the bosom of the Father, iniluwal siya, binigyan siya ng sariling kalagayan. Kaya ang tawag sa kanya, panganay. At nang dalhin niya yung kanyang panganay sa sangkalupaan, ang sabi ng kasulatan, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Yun ang sagot ng Biblia sa tanong mo, kapatid. Pwede pong pangalawa. Sige po. Ito po ang pangalawa kong tanong. Sa siyensya po, ang langgam, ang ibon, ang kalabaw, ang mikrobyo ay nabibilang sa isang pagkakakilanlan, kingdom animalia kung tawagin. Ang tanong ko po ay ito, si Jesucristo po ba nung hindi pa siya nagkakatawang tao ay kabilang siya sa kategorya ng anghel ayon sa bilang or number 24 verse 17 tinawag siyang bituin ng Jacob at sa Apokalipsis 22:16 maningning na tala sa umaga sapagkat sa Job 38 verse 7 humihiyaw ang mga bituing pang umaga. Ganon din sa Isaiah 14:13 at sa Hukom 5:20. Hindi mo siya pwedeng ibilang na anghel, kapatid. Kokontrahin niya ng Biblia, kasi ganito ang babasahin ko uli sa iyo, ang Ebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Nakita mo, hindi po pwedeng ibilang mo siya sa anghel. It will defy what the Bible says. Kokontrahin niya mismo yung nasa Biblia na pag binilang mo siya sa mga anghel, sino ba ang anghel na pinagsabihan niya kailanman na ikaw ay aking anak? Isa lang naman ang pinagsabihan niyang anak, si Kristo lang. So hindi siya anghel. Irrelevant at illogical na sabihin yan, kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman na ikaw ay aking anak? O, kung ang anghel ay siyang anak. Kasi alam mo, ang mga anghel, anak sila ng Diyos Kaya lang, anak silang hindi ipinanganak na galing sa Diyos. Sila'y created being. Ang mga anghel, created. Ginawa niya parang hangin. Sa Ebreo 1:7, pakinggan mo. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy. So one thing we have known, angels were created beings. Ginawa niya. They are created. Christ is not created. So, kailanman, hindi natin siya dapat ihanay sa mga anghel. Kasi, pag inihanay mo siya sa anghel, lalabas na created siya. Ikalawa, walang anghel na pinagsabihan ng Diyos na ikaw ay aking ipinanganak. May anghel na mga anak ng Diyos ang tawag, pero hindi sila pinanganak ng Diyos, kundi created sila. Parang ang tao, di ba tayo, created din tayo. Pero pwede tayong tawaging mga anak ng Diyos. Pero hindi tayo galing mismo sa sinapupunan ng Diyos. Yung kay Kristo iba Tawag sa kanya ng Biblia, the only begotten Son of God.
the only begotten of God. Siya lang ang ipinanganak ng Diyos na galing mismo sa kanyang kalagayan. Kaya hindi siya dapat i-categorize na anghel. Ang tawag ni Juan sa kanya, nang pasimula siya, ang berbo'y sumasa Diyos. Ang berbo ay anghel? Hindi. Ang berbo ay Diyos. Yan ang sagot ng Biblia, kapatid. Ang gusto ko po kasing malinawan ay bakit siya tinawag na bituin ng Jacob sa bilang 24:17. Kung sa ang pagterminasyon ng bituin, ginagamit yung bituin sa iba't ibang mga kategorya sa Biblia. Nabasa mo ba yung panaginip ni Jacob na lumuhod sa kanya ang 12 bituin? Di ba? Yung pala, yung 11 bituin at saka yung buwan at saka yung araw, di ba? Di ba doon ang bituin yung mga kapatid niya? Di naman mga anghel yun eh. Hindi naman lahat ng mga bituin sa Biblia ay mga anghel. Ginagamit din yan sa tao. Pakinggan mo sa 12:3 ng Daniel. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit, at silang magbabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Tamo, ginagamit din yung simbolismo ng bituin sa tao, sa mga pantas. Kaya, hindi problema na ba't sinabi siyang bituin? Ang bituin kasi isang bagay na nasa kalangitan na nakikita sa isang madilim na gabi. Yan ang bituin. At alam mo kapatid, kung ano pang idinidenote ng bituin, si Satanas din, bituin din, na inilaan at yung kanyang mga anghel, bituin din inilaan sa kapusikitan ng kadiliman. Ang tawag sa kanila ay bituing gala. Walang sariling place in space. Pagkalaki-laki ng space, pero mga bituing gala, ang tawag Judas 1:13. Mga mabangis na alon sa dagat na pinagbubula ang kanilang sariling kahihiyan. Mga bituing gala na siyang pinaglaanan ng pusikit ng kadiliman magpakailanman. Yan, yung mga masasamang mangangaral, saka yung mga masasamang tao, tinutukoy sa Biblia, mga bituing gala eh. So maraming simboliko ng bituin. Kung halimbawa, si Kristo, pwede mo siyang isimboliko sa tinapay, sinimboliko siya sa tubig, sinimboliko siya sa bato, sinimboliko siya sa bituin. But it does not follow na siya, kung mo na isimboliko sa bituin, ikakategorize mo na siyang anghel. Labag yon sa palatuntunan ng Biblia, kapatid. Sana naunawaan mo. Opo, maraming salamat po. Okay, naintindihan po. Si kapatid na Mary Jo